Coco Pimentel, ang ating pong Senate Minority Leader. Sir Coco, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted, and DJ Chacha, at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Maayong buntag sa tanan. Apo, nagkasalamat po. Senator, ano po nangyari? Kasi originally po naman sa version ng House at saka ng Senado, meron po namang subsidy for PhilHealth. And all of a sudden, nag-meeting po ang BICAM and nagharap-harap sila and then nagharap-harap ulit po sa Manila Hotel, bigla nang naging zero. Yun ang magandang tanong. Kasi bakit nangyari yan? Kahit na dapat iniwanan nila ng halaga yan, kahit gusto nilang bawasan, iniwanan nila ng halaga na sang-ayon sa formula na nandun sa sin tax law. May batas kasi na nagko-compute kung magkano dapat binibigay ng national government sa PhilHealth bilang subsidy. So dapat hindi bumabaya ng mga 50 plus billion pesos kung gusto man nila babaan. Ang ginawa nila, ziniro eh. Sino po itong sila, Senator? Well, yung mga nag-working group, yung mga technical working group, baliwala naman yung naging panel to panel eh. Kasi nagkaroon ng proposal yan sa technical working group, ganun din. Hindi pinag-usapan ng maaga at saka hindi pinag-usapan ng nakalantad na yung pala ang balak nilang gawin. Senator, ang sabi po ng ilang senador, pati ang sponsor po nito, bilang ang word na ginamit ay leksyon sa PhilHealth. Ano po ang inyong masasabi doon? Pwede naman, binigyan na namin ng leksyon ang PhilHealth sa katakot-takot na sermon na inabot ng PhilHealth sa Senado. As para sa Senado lang yung masasagot ko. As para sa pagdating sa Senado, committee hearing pa lang, katakot-takot na lecture at saka rekomendasyon na ang binibigay sa PhilHealth. Pagdating sa budget hearing, ganun din. Pinagsabihan sila paulit-ulit. At ang sagot naman ng PhilHealth sa amin, opo, naririnig namin ang mga ideas ninyo, ginagawa na rin namin yun. So katulad ng isang idea ko na mag-extend kayo ng dental services. I-cover ninyo ang mga bisita sa dentista, pag-ayos ng ngipin. At sabi nila, gagawin na namin yun. So dadami na yung services na ibibigay nila, i-cover nila, yung case rates, tapos taasan pa ninyo yung halaga ng case rates para kunyari 600,000 yung billing, ang binibigay ng PhilHealth 20,000 lamang. So taasan ninyo kasi covered naman yun eh. So sinabi nila, gagawin namin. At sabi nga nila, alos dinoble na nila, 190% na nga ang increase eh. So tapos ang isa pang idea namin, bababaan na namin yung contribution ng mga mamamayan, yung mga direct contributor, ibababa na natin yung percentage. Ngayon ay 5%, ibababa natin sa 3.25%. So ginagawa na, meron na tayong mga idea, panukala na ginagawa na ng PhilHealth. So wrong timing na isi-zero sila kasi magkakasabay ngayon yung wala silang cash flow, tapos ang anticipated natin yung cash out nila lalaki kasi nga lilakihan na nila yung mga benepisyo at saka dinagdagan pa ng dental services gaya nga ng sinabi ko. Ano ba ang masasabi niyo, Senator, doon sa katwiran na 600 billion ang kanilang hindi ito surplus eh. Sabi nga ni Ma'am Cielo Magno, ito ay reserve fund na iba daw naman ang kahulugan. And kahapon sabi po ng taga PhilHealth, hindi yan 600 billion kung hindi 431 billion lamang. Correct. Alam mo, yung figure na yan, wala talagang makapagsabi kung magkano yan. Galaw ng galaw from 400 to 600 billion. Pero ako, ang gamitin kong figure ng PhilHealth kasi sila naman may hawak ng books nila eh. So, let's say meron silang 400 billion pesos. Pero, siyempre meron pang mga, let's say yan ang hawak nila ngayon. Pero siyempre meron pang maniningil sa kanila. Yung mga past services na nabigay nila, sinisingil pa rin po yun. At saka ini-examine pa nila yun bago naman nila bayaran. So, hindi totoo na hawak silang cash ngayon na 400 billion pesos. Yan ay free cash, free in the sense na pwede nilang gamitin sa kahit saan nila gustong gamitin. Hindi yan, kasi ang iba dyan, committed na. Tapos meron ng concept na insurance liability claim eh. So, pwede ring iba dyan ay kinokontest pa, pinaglalabanan pa kung dapat mabayaran ng PhilHealth o hindi. So, dapat pabayaan na natin yung hawak ng PhilHealth na 400 billion pesos kasi iba naman itong topic natin. Ang topic natin, meron tayong sin tax law na sinabi natin na yung buwis na kinokolekta sa matatamis na inumin, sa alcohol at saka sa mga sigarilyo at saka vape products, ang parte nun kailangan ibigay sa PhilHealth. So dapat sinusunod yung batas na yon kahit na magkano pa man ang hawak na cash ng PhilHealth. Kasi
ibang ano po to, ibang mandato yun eh. Yung pagkolekta ng buwis at pag-remit sa PhilHealth, ibang mandato yun. Senator, ano ho ang implikasyon nito na nag-zero national government subsidy sa PhilHealth? Sa usapin, number one, doon sa contribution ng mga indirect members. Number two, doon sa binabanggit nyo, natataasan na po yung case rate na binabanggit nyo, pati ilan pang mga serbisyo na ibibigay po ng PhilHealth sa mga miyembro. Baka magkabulilyaso tayo kasi sa I'm sure ang Kongreso hindi naman kami nag-compute niyan, yung actuarial, ang tawag yata diyan actuarial science eh. Yung pagko-compute kung kakayanin ba ng fund o hindi. Kaya dapat hindi talaga sa galit dinaan na gusto natin pagalitan ng PhilHealth, isi-zero natin. Dapat close consultation sa PhilHealth. Magkano ang pinaka-minimum na kaya ninyong i-absorb para hindi masira yung mga plano ninyo? Ganun yun, kasi marami na nga silang plano. Dinoble nga nila yung case rate. Dinagdagan pa. May dental services at meron pa yata yung konsulta. Yung pupunta ka sa clinic, magkukonsulta ka lang sa doktor, hindi ka naman kailangan ma-confine sa hospital, pwede na yung i-charge sa PhilHealth. So, bagong feature na naman yun. So, dapat talaga malapitang konsultasyon with PhilHealth yan bago ginalaw yung 74.4 billion pesos na proposal ng administration na ito. Kasi yung 74 billion pesos na yun, galing sa NEP yun eh. Proposal yan ng administration na ito. So ano pong implikasyon nun? Magkaroon kaya ng katwiran ng PhilHealth ngayon? Una, na hindi makakolekta ng contribution for indirect members that will result na hindi natutuparin ang kanilang mga pinangakong pagbabago? Huwag nilang gawin yun. Makakasuhan sila dyan. Pero kailangan bumalik sila sa drawing board at mag-computation sila. Pakita nila ulit sa amin na dapat naman yung 400 billion din ay hindi rin naman natin nakikitang natutulog lang sa habang panahon tulog. So dapat makakita rin nila na ginagamit din nila yun. Opo. Pero again, the implication po nito, ito pong kawalan ng subsidy ngayon, ano ang implikasyon nito para doon sa mga supposed to be nga po ay indirect members na siyang pinagkukunan po ng kanilang contribution? Dapat wala. Pero tama yun kasi magkakaroon ng duda. Pero dapat wala. Kasi una sa lahat, yung mga indirect members, nabayaran naman yung kanilang mga premium contribution sa mga nakaraang panahon eh. Nabayaran na yun. So, wala naman tayong rule na pag makamiss ka na isang taon, hindi ka na covered. Kasi meron tayong mandato na universal coverage. Nasa batas yun. Kaya binabayaran ng national government yung premium. Pero ano yun, parang nagko-compute tayo na ang cover dito ilang milyon pero sa computation lang yon yung milyon ang covered sa computation lang ng subsidy pero dapat sa pag-function ng PhilHealth lahat ng Pilipino covered lahat. So dapat hindi maapektuhan kung may insidente na ginamit yon sabihan ka agad ng mga mambabatas para makuna ang PhilHealth at wag gawin ng PhilHealth yun at sigurado makakasuhan sila. Okay. Kung ganyan po na zero allocation na ng subsidiya from the national government, yung sinasabi po ninyo na koleksyon sa sin tax law natin, saan kaya dadalhin? Magandang tanong. Napakagandang tanong. Saan nga dadalhin? Kasi nga nung kinompute yung 74.4 billion pesos, 53 billion doon, yung competition nga na koleksyon na, hindi to koleksyon sa future, na-kolekta na. So 53 billion, tama po yun, saan nga pupunta yun? Kaya tinanong ko yan na Ted sa interpellation at ang sagot sa akin ay in writing na lang kasi siyempre hindi naman din memorize kung saan dinala yun. Pero ang isang na-establish natin doon, nadala yung pera pang health sana, para sa PhilHealth, napunta sa non-health. Kasi ang pinakatumaas na budget ay DPWH eh. So, infrastructure yun. Is that lawful? That's a good question. Kaya nga, sinabi ko nga rin sa interpellation ko, we are inviting another case before the Supreme Court, especially from health advocates. Kasi nga, number one, sasabihin nga ng health advocates, may mandato nga to remit. Hindi sinunod. Ziniro pa. Hindi lang sa binawasan, ziniro pa. So, maganda tanong, can that be done? Kasi dalawang nagbabangga ang batas. Isa about the budget, isa about tax collection and the health and the remittance for health. So yung pangalawa, very specific yung pangalawa actually. Para sa akin, mas specific law yung
sinasabi mo na ito yung formula, para ito yung halaga na ibibigay mo sa PhilHealth. Very specific yun. Kaysa sa budget law na general. Opo, so sir, sa ngayon po na ito ang sitwasyon, pipirmahan ng presidente na po daw ito after their review. May remedyo pa ho ba dito ang presidente? So, pag ziniro kasi, I do not kung may remedyo na pwede dyan dagdagan. O kasi ziniro na nga eh. So, wala na po sa tingin ko. Kailangan itanong na sa court kung pwede bang gawin itong ginawa ng Kongreso or ano na talaga, ingay na po ang mga matatamaang mga membro ng PhilHealth or ang mga health advocates. Senator, meron pong school of thought, no, na sinasabi na kapag nag-veto dito, itong line item na ito sa budget ang presidente, kumbaga po, binito niya ang provision na ito, mangangahulugan daw po na ang appropriations ng PhilHealth ay magiging yung appropriations ng 2024. Is that possible? Is that, ba ang doon, ang pwedeng mangyari po, sir? Mas malabo yata na theory yun para sa akin kasi zero na, wala ka ng dahilan na i-line item dito kasi nga wala nang gagastusin. Tapos ibibito mo yung line na yon to restore the amount of the past year. Wala sa rules yun. Ang sa rules natin, if we cannot enact a budget, then the last year's budget is deemed reenacted. But ito kasi we are able to enact a budget except that zero yung isang line. Siguro nga, I think ito nabigla ko lang naisip to, Ted, no? I think this is the better theory. Kaya rin retain pa ang PhilHealth dyan at linagyan ng halagang zero para lang may bahay siya, pwede siyang lagyan ng presidente in the future kung may savings. Galing sa iba. Kung may savings, galing sa ibang item.